Kalahati. Magandang araw po sa inyo lahat. Today is mag-spray nga po tayo ng pangalawang spray natin dito sa ating sabog tanim na Jasmine 479. Walang abono po ito at madalang po ito. 25 kilos per hectare lang po ang seeding rate nitong sabog tanim na sabi nila dati ay napakadala nga po. Ngayon po ay masinsina sapagkat ito po ay sumusuhi. No? Ngayon po sinasabi ko nga po sa inyo early detection at yung tinatawag natin na prevention is better than cure. Ay ina-apply po natin dito sa ating pagtatanim. Kahit po sa anong klaseng halaman, importante po talaga yung tinatawag na lagi tayong mauuna doon sa peste. Kasi po ang peste, like for example, katulad po ng stem borer, ng leaf folder, hindi naman ang namiminsala yung mismong moth, hindi naman po namiminsala yung mismong nanay. Ang namiminsala po dyan ay yung mga itlog na naging uod na yun ang sumisira talaga doon sa ating halaman. Katulad po sa armyworm, ganun din. Naunahan tayo kasi hinihintay natin na magkaroon ng uod, magkaroon ng bilot, o magkaroon ng mga puti-puti yung dahon, saka tayo nag-i-spray. Pero hindi natin minomonitor na yung mga puting paru-paro pala na yan na nakikita natin sa mga damuhan, sa mga palay natin, ay hindi natin ini-spray. Yun po ang dapat na control natin, yung adult. Ganyan pong principle, isina-apply ko po sa lahat ng klase ng peste yan. Huwag tayo magpapauna talaga. Once na nagkaroon na po ng breeding ground o ginawa na pong breeding ground yung inyong palayan, hirapan na po kayong puksain yan. Kasi nga po, lalo-lalo na pag mga leaf folder na yan, nasa loob na po ng dahon yan eh. Tapos pag stem borer naman, nasa loob na po siya ng stem. So hindi mo na makokontrol basta-basta yan. Sa ngayon po, umikot ako at wala naman ako masyado nakitang peste. Actually, mayroong mga pailan-ilan na mga leaf folder. Pero doon lang sa may mga naliliman, yung hindi po masyadong full sun na lugar, ay doon, medyo may mga leaf folder doon. So ang ginawa ko ngayon, instead na mag-spray ako ng dimethoate at saka ng chlorothianidin, nag-spray muna po ako nitong organic. Ito pong nimbecidine. Ito ng Nimbecidine po ay galing po ito sa NEM3, no? Ito po ay talagang kilalang-kilala po ito sa buong mundo na ito po ay ginagamit na insecticide. Organic po ito kasi palibasa galing nga po siya sa kahoy. Ito pong Nimbecidine insecticide, matagal ko na pong ginagamit ito. Actually, ako pa yung nag-trial nito nung araw. Ginagamit ko pa ito sa mangga, ginagamit ko sa palay, ginagamit ko sa gulay, ginagamit ko sa lahat ng halaman. Ang maganda kasi dito, less toxic to kasi nga po organic to. So doon sa mga nag-organic farming, ito po maganda yung Nimbecidine. Ito po nire-recommend ako sa inyo. Kasi ito po ay maliban sa nakakapatay siya ng mga peste, siya po ay nagre-refill din. No? So kung sa madalas sabi, pag in-spray mo dyan, oil-based po kasi ito, hindi basta-basta nawawala sa dahon. Kapag dumating po yung mga peste, hindi po basta-basta tinatamaan ng peste. Hindi po basta-basta kakapitan at hindi rin basta-basta iniitlogan yung inyong halaman. Kasi nga po, ito ay oil-based, nakakapit lang po dyan. Tapos nagre-repel siya ng mga insekto. So hinaluan mo nga po natin ng probayo, kalahating litro ng probayo kada drum. Ang timpla ko, tapos ito namang Nimbecidine, mga nasa 250 ml to. Nilagay na rin natin lahat. In-spray ko na nga po yung buong palayan ko para mauna na ako doon sa mga peste. Ibig sabihin kung sakaling may dumating man, at kung sakaling merong mga nag-breeding na, kasi makapal na po ang dahon nito, meaning kasi may mga peste na pailan-ilan na po yun na pumupunta dyan, ay naunahan ko na po sila. At saka may nakita rin ako dito ng mga, ayun nga, stem borer, leaf folder na pailan-ilan, inunahan ko na po ito. Ang maganda po ito sa Nimbecidine, talagang safe siya kahit sa mga palaka na mga butete na nakakatulong sa ating palayan. 30 days na po itong ating sabog tanim kasi sinabog po natin ito ng January 14, 2024. Ngayon po isa February 14, 2024. So, eksaktong 30 days. So, maganda nga po dito sa ganito klase na pag-spray. Yung power sprayer, high volume water po ito. So, tinira na rin natin, no? Maliban doon sa mismong palayan, ay tinira na rin natin ng spray itong paikot. Para importante na maitaboy natin yung mga peste at hindi sila mamahay dito sa mga tabihan ng ating palayan. Mahalaga po na hindi tinatamaan ng anumang insekto yung dahon o hindi nasisira yung dahon, lalo-lalo na po yan po ang dahon po kasi ang kaldero ng ating mga halaman. So, importante po na laging maganda ang dahon yan. So, ito nga pong rejuvenated soil. Wala pong ginamit na abono rito simula nung nagsabog tayo. Hanggang ngayon, walang nilagay na basal, walang nilagay na surface application o paupo, walang nilagay na first application, walang nilagay na side dressing. Ay, ang advantage po nito, nakikita ko yung talagang hindi siya kainin ng peste, no? Hindi appealing sa peste.
ang nagpapa-appealing ka sa peste, yung mga dahon na malambot kapag inabunuhan natin ng mga tinatawag na synthetic fertilizer, malambot po yung dahon. So, very appealing po yan sa mga peste. Madaling lukutin, madaling kainin, at kumbaga sa pagkain ay malambot. Nakadalawang spray na po tayo nung 15 days I think. Tapos ngayon po is 30 days. So, matipid po sa spray itong ganitong klaseng zero abono method natin. At ini-emphasize lang natin sa inyo na before ng 45 days dapat po ma-eliminate na po natin lahat ng peste dyan. At huwag na po tayong magre-reklamo pagdating po ng 60 days, 70 days, ang dami-daming peste. Paano? Pinabayaan natin nung early stage. Ito pong advantage ng ganitong klaseng sistema ng pagkocontrol, yung early detection, early control ng lahat ng peste, ay wala pong masyadong residue yung ating inaani, lalo na sa palay. Pagdating po ng mga 70 days, hindi na tayo nag-i-spray. Wala na po kasing peste dyan na nagkaroon ng breeding ground. Hindi na po sila namahay dyan. Meaning to say, safe po yung ating kakainin. Binibenta natin ay safe sa tao. Kaya po, mas maganda po yung ganitong sistema. Early detection, early control ng peste. So, abangan lang po natin itong ating direct seeded na Jasmine 479. Zero abono, walang ginagamit na abono rito kasi nga po, rejuvenated na yung lupa. Matagal na po ako nag-organic ng Everlast. Kaya po, rejuvenated na. Tapos lagi po nating nilulusaw ng bioenzyme yung lahat ng mga biodegradable material. So, rejuvenated na po yung lupa. Huwag niyo pong gagayahin to kasi po malamang yung lupa ninyo dyan is depleted pa at kung kayo po ay nag-organic ngayon, nag-i-start pa lang kayo, huwag nyo naman gagayahin na walang zero abono. Ito po ay, gusto natin patunayan lang na yung ginagamit natin na teknolohiya na ito ay makakatulong in long run, ay tayo po ay sustainable na yung farming natin. Pwede na tayo magtanim, lusawin lang natin yung mga biodegradable material at hindi na tayo kinakailangang umasa sa mga imported na abono, mabubuhay na po ang magsasakang Pilipino. Yun po yung ating upload sa inyo for this morning ng anong araw ba ngayon? Today is February 14. Maligayang kaarawan ng mga puso sa lahat, lalo-lalo sa mga farmers. Abangan po natin itong ating demo trial at dire-diretso naman po ito. Simula po ng ating sinabog, naka-live pa po. Tapos dire-diretso naman po ngayon na binablog natin para sa consumption ng mga farmers natin. So tandaan po natin, yung combination na ginamit ko ngayon is Probio, kalahating litro kada 200 liters. Tapos Nimbecidine, 250 ml per 200 liters ng tubig. So yun po yung ating vlog sa inyo for today. Thank you very much mga agrit. Kasama ko si Ronron, kasama ko si Michael, kasama ko si Marvin. Nagsasabi sa inyo na dito sa ating munting channel, Well Agri TV, Farmers Ambida!